Okay, salamat po sa panunod at ako po si Angelo ng News Listener. Okay, pag-usapan natin tong information galing kay Attorney Jesus Falsis. At napaka-importanting impormasyon to. Bakit? Kasi ang panahon na yun, napakalaki ng presyo ng gasolina, crudo, di ba? At yung transport sector natin ay nahihirapan na talaga in terms of paano sila kumita ngayong napakataas ng presyo ng gasolina. Okay? At nasiplatan natin tong information galing kay Attorney Jesus Felsis na meron pa lang hindi pa nababayarang libreng sakay nung panahon ni Duterte. Okay? So yan ang pag-uusapan natin. At imagine niyo pandemya yun. I think yung pandemya nangyari noong 2020 hanggang 2022, di ba? Merong libreng sakay ang gobyerno para at least ihatid yung mga kababayan natin para sa trabaho nila at makalibre man lang. Kaso, parang pinagkakitaan ng kung sino mang naka-handle ng libreng sakay na ito. Okay? So, basahin natin tong information galing kay Attorney Jesus. Okay? So, sabi niya, na Duterte ang mga bus companies noon. Sinabi ng Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus na may 32 million pa silang hindi nakokolektang bayad mula pa sa nakaraang administrasyon. O sino yung nakaraang administrasyon? Si Duterte. O, di ba? Ano na ngayon? 2026. Ang tagal-tagal na. Ang daming inutang ni Duterte nung panahon ng pandema. Pandema. Ah, ang pandemic. O, yun. Isa nawawala tayo. Imagine nyo, 7 trillion, almost more than 7 trillion pesos. Di ba? Inutang para bumili ng mga medical supplies, yung vaccines, at ano-ano pa. Okay? At parang pinabayaan yung ating transport sector ng Duterte administration. At ang pagkakaalam ko, halos sa kanila doon, puro mga Duterte supporters. So sana sa mga taong manonood nitong video natin, gumising na ho kayo pag kung manalo itong si Sara Duterte, ganyan ang mangyayari sa susunod na 2028 election. Wala talagang ah, mabuting halaga ang idudulot ng mga Duterte kahit na noong panahon, ba? Okay, now punta tayo sa actual na video para mapakinggan natin talaga ng mabuti yung ah, yung hindi pagbayad ng gobyerno ni Duterte sa mga transport sectors. Okay? So, pakita ko sa inyo guys from DZMM. 32. Okay, yun na yun. Okay, and let's go back here. So, kanino yung kasalanan? Kasalanan daw ng LTFRB ni Duterte na si Attorney
Martin Belgra or Belgra the third, isa sa 6 na abogado o DDS lawyers na pumunta ng ICC. Okay. At pabudol-budol pa talaga ang Duterte time. Okay, nagpakitang gilas sa libreng sakay pero hindi binayaran ang bus companies. Saan napunta yung 32 million pesos sa Attorney Delgra? Yan, napakasimpleng tanong, di ba? Saan napunta yung sanay pera ng bus companies na tumulong sa halos napakaraming Pilipino noong pandemic at bakit hindi pa rin na babayaran hanggang yon? At sana aksyonan ng administrasyon ni Marcos. Napakatagal na ito. At sabi ni attorney, and hindi ito simpleng issue ng pamumulitika. May epekto ito ngayon dahil hindi nabayaran noon ay may utang pa din ang gobyerno ngayon at mahirap magtiwala ang mga bus companies kung gusto ulit ng LTFRB o ng gobyerno na mag-offer ng libreng sakay program. Walang hiya. Basta Duterte talaga palpak. Palpak naman talaga eh. Oh. Tapos ang daming fake news na the best talaga si Tatay Digong. Yung noon, mas tahimik. Hindi naman siguro nyo alam kung anong talagang totoong nangyari. At yun ang naririnig ng mga panatiko, ng mga DDS supporters sa kanilang mga puon. At sana klarong-klaro na kahit ganitong issue na to, maapektuhan talaga hindi lang yung mga sumasakay ng bus, pati na rin yung mga maliliit na tao na ah, kailangan ng kumita para sa kanilang pamilya. At pag hindi yan nangyari, sinong maapektuhan? Siyempre, yung mga consumers natin, yung mga passengers natin, yung mga sumasakay para makapunta ng trabaho para matulungan ang kanilang mga pamilya. Yung mga nasa gobyerno, mga congressman, mga senador, yung mga mayayaman na mga politiko, sila yung nasa magagandang sa sasakyan, tapos yung pamilyang Duterte papunta ng nakita ko yung kay Baste, ngayon nasa Italy siya ha. Tapos, ano pa, si Sara Duterte, tsaka si Pulong, pumupunta ng The Hague para bisitahin yung tatay nila. Halos buwan-buwan. At hindi to makita ng mga DDS, ng mga blind supporters nila. Imagine niyo nasa ibang bansa yung mga puon nila. Pero hindi nila nakikita na dapat nagtatrabaho sila para sa kanilang mga constituents dito sa Pilipinas. Tapos, sasabihin nila, concern na concern sila, kaya nandun sila doon sa tatay nila. May mga abogado naman yung tatay nila, di ba? At isipin nyo, saan nakuha ng mga Duterte yung pera na pinanggagastos sila papuntang Pilipinas at kung iba't ibang bansa, gaya ng Netherlands. So yan, wag na po tayo magpabudol. Kung meron po kayong mga kilalang Pilipino, mga kababayan natin, mga pamilya nyo, dapat malaman nila yung mga nangyayaring pangbubudol at dapat hindi na sila mabudol. Dapat po maging mas matalino tayo ngayon pagpili ng leaders. Okay? At remember, kung hindi nanalo, kundi naging unity team itong Duterte at Marcos, hindi yan sila mananalo. Okay? So, guys, salamat po sa panunod. At kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng
like and subscribe button. Salamat po and see you sa susunod na video.